ng mga nasawi sa pagsabog sa paggawa ng paputok sa 13 Martires, Cavite, wala raw balak magsampa ng demanda laban sa Star Maker. Isang Taiwanese company na nakabase sa Subic, handa raw bigyan ng trabaho ang mga Pinoy na na-layoff sa Taiwan. Total nagtaas ng 4 na piso kada kilo ng LPG. Pambansang kamauman ni Pacquiao ayaw patulan ng mga patutsyada ng British boxer na si Ricky Hatton. Hindi bumibitaw sa balita, ito ang GMA Weekend Report. Patuloy na nakabantay ang GMA News para ihatid sa inyo ang mga pinakamalalaking balita. Walang balak idemanda ng mga pamilya ng mga namatay sa pagsabog sa Star Maker ang kumpanya. Pero ang Task Force Star Maker naman, patuloy ang investigasyon sa Ground Zero para matukoy ang pinagmula ng pagsabog. Ito ang Weekend Report ni Steve Dailisan. Hindi pa rin matanggap ni Bernadette Amparo ang biglang pagkamatay ng mister na si Geraldo sa pagsabog sa Star Maker Factory sa Cavite. Buntis ngayon si Bernadette at nakatakdang mga anak sa Marso. Bakit ngayon pa siya nag-iwan sa akin? Mali yung oras na magalis niya. Ang pagtaguyod naman sa isang taong gulang niyang anak ang problema ngayon ng byuda ni Marlon Rodin. Gusto niya makapagtapos yung anak namin ng kolehiyo. Gusto niya mayan. Lahat ng inaano niya sa anak namin, ako na lang yung papatuloy. Naniniwala mga pamilya ng mga biktima na aksidente ang nangyari. Wala raw silang balak na ihabla ang may-ari ng Star Maker. Pero hindi matatahimik ang pamilya ni Clodelio Iso hanggat di nalalaman kung saan at ano talaga ang pinagmulan ng pagsabog. Kaya ang Task Force Star Maker sa Ground Zero tumutok. The center of the investigation now is doon sa may pinaka-crater. Kukuha kami ng mga fragments doon to determine kung what really caused the explosion. Ayon sa Task Force Star Maker, 4 pang trabahador ng Star Maker ang nawawala. Ulit-ulitin daw ng mga otoridad ang pagsuyod sa kabuuan ng Star Maker Factory para makita ang 4 pa ring nawawala hanggang sa ngayon. Pero mamadalin daw nila ang pagtukoy sa mga pira-pirasong labing nakuha para mabigyan katahimikan ng mga pamilyang nangungulila at inaasam-asam na makita man lamang ang labi ng mahal sa buhay. Ang ilang empleyado naman ng Yoshida Electronics na nadamay sa pagsabog, binigyan na ng anti-tetanus toxoid. Kahit na kakaunti, merong malalalim, kaya binibigyan na rin namin ng tetanus toxoid. Kasi protection yon kung just in case na may mangyari ulit sa kanila, yung hindi pa na itong incident na ito, at least may protection na rin sila. Steve Dailisan, GMA News. Hindi pa rin makilala ang mga pira-pirasong bahagi ng katawan ng mga biktima ng pagsabog sa paggawa ng paputok sa 13 Martires, Cavite. Nangako naman ang tulong pinansyal ang kumpanyang Star Maker, pati na ang lokal na pamahalaan sa mga kaanak ng mga biktima. Pasintabi po sa mga manonood at sensitibo ang inyong mapanunood sa Weekend Report na ito ni Julius Segovia. At live mula sa Cavite, Julius. Marisa, bilang ng Task Force Star Maker, 6 ang bilang ng mga nasawi sa pagsabog sa Star Maker Factory dito sa 13 Martires sa Cavite. Samantalang ang 4 na pinaghahanap simula pa nung maganap ang pagsabog ng Huwebes, hindi pa rin natatagpuan. Dito sa Punerarya Mabini, nakasusulasok ang amoy ng mga natitira pang bahagi ng katawan ng mga biktima sa pagsabog ng Star Maker Factory. Sunog na sunog at mahirap nang makilala ang mga piraso ng mga katawan. Base sa opisyal na bilang ng Task Force Star Maker, 6 na bangkayang kinilala na habang 4 pa ang nawawala. Ilalagay muna sa yerong ito ang mga piraso ng katawan bago ipasok sa ataul. Bali, gagawa ko kami ng seal para mailagay siya para hindi ko siya umamoy. Ang magbiyanan na sina Susan Desilio at Erickson Laino ang 2 sa 4 na nawawala. Paniwala ni Jenny. Ang mga natitira pang sunog na bahagi ng mga katawan sa punerarya ay ang ina at mister niya. Kaya naghanda na siya ng paglalagakan ng ataul sa bahay nila. Pagsasamahin na lang daw sa isang kabaong ang mga labi ng magbiyanan. May panawagan naman si Jenny sa may-ari ng pagawaan ng paputok. Siguro lang, talagang tulong. Sila lang dalawang person. Masakit man daw sa kalooban. Tanggap na ni Corazon Francisco ang sinapit ng anak na si Angelo. Maswerte pa nga raw sila at agad nilang nakilala ang bangkay nito. Maluwag ho sa amin. Saka nagpapasalamat siya kami at nakuha namin kahit kakalahati siya, nakuha namin, naiuwi namin sa bahay. Nangako na raw ng tulong pinansyal ang pamunuan ng Star Maker Factory sa mga pamilya ng mga biktima. Handa rin daw ang lokal na pamahalaan na tulungan ng mga biktima, nasawi man o nasugatan. Hindi na rin daw nila hahayaan pang maulit ang malagim na trahedya.
hindi na suspend hindi na mabubuksan yun, siyempre. Durog na durog tataliwasan naman yung factory pasisimula nila. Siguro hindi na rin nakakayag na buksan yun. Isa naman sa mga biktima si Annalisa Taglukop na nagtamo ng grabing sunog sa katawan ng inilipat sa Philippine General Hospital para mas masusing obserbahan. Balik sa'yo, Maris. Maraming salamat, Julio Segovia, nag-uulat live mula sa 13 Martires, Cavite. Sa ibang balita, ilang Pilipino na nagiging desperado para magkatrabaho sa gitna ng sunod-sunod na tanggalan dito sa Pilipinas at sa abroad. Nangako naman ang gobyerno gayon din ng ilang kumpanya na lilikha ng mga bagong trabaho. Pero makasapat kaya ito? Ito ang weekend report ni John Consulta. Nitong Enero pa lang, mahigit 3,000 OFWs na ang nawalan ng trabaho sa Taiwan. Pero isang Taiwanese company na nakabase sa Subic Bay Metropolitan Authority ang nakahandang bigyan sila ng panibagong mapagkakakitaan. Sa ngayon, commercial area naman, mula October 2008 hanggang January 19 ng taong ito, mahigit 10,000 manggagawa na ang nawalan ng trabaho. Kaya naman na maglunsad ng jobs fair ang Labor Department sa Calamba, Laguna, dinumog ito. Sana makapasok kami, maka-inject ng trabaho para makatulong naman. Okay naman, natapos. Kaso 5 months lang. Diba nga, walang paregular, hirap ng buhay. Mahigit 100 at 30,000 trabaho naman ang inaasahang malilika ng Department of Agriculture. Pero minilit lang ito ng ekonomistang si Ben Jokno, lalo pat 1.2 milyong bagong college graduate ang inaasahang manatagdag sa workforce ngayong taon. Nawalan ka ng trabaho sa industriya o nawalan ka ng trabaho dun sa tinatawag ng services sector, babalik ka sa probinsya, magtatanim ka ng kamote, no? Hindi nakaka-encourage yung ganyang klaseng development, ano? Sa parang ang agriculture ay nagiging employment of last resort. Marahil sa gusto ang makapagtrabaho, 50 Pilipino na tourist visa lamang ang hawak patungong United Arab Emirates ang aalisan na nitong Sabado. Hindi sila pinayagan ng Bureau of Immigration, lalo pat di na raw pinapayagan ng UAE ang pagpapalit ng status pagdating doon. Pinigilan din ang ahensyang makapasok naman sa bansa ang 18 Chinese nationals na illegal daw sanang magkatrabaho rito. Ipadedeport sila papalit ng China sa darating na Lunes. Ang pagkatrabaho sana nila, kakasuhan din. Ginagawa ho natin ito para mabigyan ho ng mensahe kung sino man ho ang nag-hire ng mga Filipino laborers na hindi ho dapat na magpadala sa atin ng mga ganitong laborers na kayang-kaya naman ho ng mga Pilipino ito. John Consulta, GMA News. May sakit ang isa sa 3 taga-International Committee of the Red Cross na binihag sa Sulu noong January 15. Inatake ng alta presyon ng Italianong si Eugenio Vagni ayon sa ulat ni Sulu Vice Governor Nur Ana Sahidula sa Task Force ICRC. Tikom naman ang bibig ng ICRC sa ulat. Pribadong usapin daw kasi ito. Pero kinumpirma ng ICRC na may contact sila sa 3, pati na sa mga kidnapper. At tuloy ang negosasyon para mapalaya ang mga bihag. Itong Miyerkules nakapasok si Sahidula sa kuta ng mga kidnapper at napag-alamang maayos naman ang kanilang kalagayan. Pero ayon kay Senator Richard Gordon, chairman ng Philippine National Red Cross, kailangang hatiran ng gamot ang 3 sa lalong madaling panahon. Nakiusap din si Gordon sa militar na maghinay-hinay sa kanilang operasyon para hindi malagay sa peligro ang buhay ng 3. Sumunod na rin ang total sa LPG price hike nitong linggo. 4 na piso kada kilo, 44 na piso kada 11 kilong tangke ng LPG ang dagdag presyo. Sa ngayon, naglalaro sa 520 hanggang 540 pesos kada tangke ang presyo ng LPG. Nagmahal din ng 2 piso at 50 sentimo kada litro ang auto LPG ng total. Bantayan! Sa Amerika, 7 Chinese tourists patay matapos tumaob ang sinasakyang bus. Manny Pacquiao binaliwala ang banta ni Ricky Hatton na aagawin sa kanyang titulong Best Pound-for-Pound Fighter in the World. At comic book na likha ng isang lalaking may autism inilunsad.